Ang inaasahang 3,000 electric bill, lumobo ng halos 18,000 piso. Kaya naman ang residenteng si Rachel, hindi na napigilan ang sariling magreklamo dahil sa kabi-kabilang jumper sa kanilang lugar na hindi maaksyonan. Ang pagresponde ng programa sa kanyang problema, narito po't panuurin ninyo. Ito ang video na ipinost ni Rachel sa kanyang social media page dahil sa pagkadismaya sa nahuling magnanakaw ng kuryente o jumper sa kanilang lugar. Reklamo niya na makailang beses nang nangyayari sa kanila ito at ilang report na rin ang nagawa nila ukol dito. Ngunit hanggang sa ngayon ay wala pa ring tigil ang mga kawatan sa pananamantala sa kanila. Tinungo ng Responde team ang lugar na tinutukoy ni Rachel upang beripikahin ang reklamong ito. Dito sa Barangay 104, Zone 8, District 1 sa Tondo, Maynila, ang isinusumbong na nagkalat na jumper. Nakausap namin si Rachel at ayon sa kanya, matagal na nilang tinitiis ang problemang ito sa kanilang komunidad. Hindi lang po unang beses to nangyari. Kaya ko siya pinost kasi para maging aware na po sa lahat. Kasi dati tahimik lang po kami, parang hinahayaan na lang po namin. Parang alam namin na may nagja-jumper sa amin, ganyan. Pero hindi na po namin nire-report. Pero last year po kasi, nag-bill po yung isang metro namin ng 18,000. Tapos, nireklamo namin sila sa barangay, kinasuhan na po ng mama ko. Kaso nga po, baliwala lang din po, parang na ano lang din po, parang patuloy pa rin po sila kahit may kaso sila. Putol na ang PC ni Rachel at ng kanyang pamilya. Dahil ito lamang buwan, muling umatake ang mga kawatan ng kuryente sa kanilang lugar. Netong September 1, nawalan po kami ng kuryente. Tapos, kala po namin, brown out lang. So, paglabas ko po ng bahay namin, lahat po ng kapitbahay may kuryente po. So, kami lang. And then, nireport ko po agad yun sa Meralco. Tapos, nung umaga po, pumunta po yung Meralco. Tapos, ang nakita po nga nila, yung putol na wire namin. Pero tampered na, parang naka-open na po yung naka-open na yung pinaka-wire. Dagdag pa ni Rachel, ilang beses nang binabalikan ng Meralco ang mga reklamo. Ganun din po yung dating nangyari. Parang kala namin naputulan kami ng kuryente, ganun. Tapos nung nireport ni Mama, binayaran niya yung bill namin. Hindi pa rin po nagkaroon ng kuryente. Kasi ganun po, di ba, pag naputulan, magbabayad ka lang, tapos makikakabit din lang din po. Kaso nung binayaran ng Mama ko, wala pa rin pong kuryente. Chinek po ng Meralco, umaandar naman po yung metro. So, ang ginawa po nila, binaybay po nila. Pagtingin po nila, nung binaybay na wire, putol din po. So, naulit na naman po ngayon. Parang paulit-ulit na lang. Kaya pinost ko siya kasi sobrang naiinis na ako. Parang hindi na tama kasi nakasuhan na nga po sila last year. Parang wala pa rin pong nadadala. Inilapit na rin nila ito sa barangay, ngunit wala pa rin nangyari. At ang mga sangkot sa paggawa ng bagay na ito, hindi natinag kahit huli na sa akto. Hindi po nila inaamin. Hindi po talaga. Parang i-deny po nila ng i-deny. May ebidensya po na umaakyat. Meron po akong video, last 2018 pa po, nung talagang may umaakyat po talaga. Tapos hindi lang po ako yung may video, tito ko po, nabibidyohan sila ng gabi, may nagkakabit po, ganun. Kasi i-deny po nila yon. Nais na nila Rachel na matapos ang problema. Naman hiling nila na hindi lamang Meralco ang umaksyon dito ngunit maging ang barangay. Bali po ilang beses na po pumutok yan, yung pinaka-poste na yan. And wala po talaga, hindi po talaga sila tumitigil. Siyempre po, pag hindi nila tinigil yan, pwede pong magka-source ng sunog, di ba po? Kaso, parang wala lang po sa kanila kasi. Bali po kasi, ang request ko po sa Meralco, magpalipat nga po kami ng metro dun sa kami. Parang kami na lang po yung umiwas kasi nga since wala naman pong magagawa. Ang pinaka po talagang sigurong solusyon, alisin po yung poste po dyan sa kanila. Kasi kung makikita nyo po, nakadikit na po sa may bahay. And sobrang dali lang pong akyatin. Kaya nga po tinaas ng Meralco yung mga poste, di ba po? Para hindi po maakyat. Kaso nga po, nakadikit po sa bahay nila. Bali ako po, nung nag-report po ako mismo
sa Meralco, nung pinakita ko po kay ma'am yung video ko, and yung picture ko na may nakakabit po talaga mismo sa sa main. Sabi niya po dapat po ang barangay daw po ang humuhuli. Kailangan po pag may nakita daw pong ganyan na actual, barangay daw po ang may karapatang humuli, and sila po yung magkakaso. Kaso nga po, hindi po namin sila maaaktuhan kasi minsan madaling araw gagawin. So malabo po kasing mangyari yun. Parang kailangan magbantay pa kami 24 hours para mahuli sila. Sila po talaga yung magpapadampot, yan, tatawag sila ng pulis. Pero kailangan po mahuli ng barangay. Parang sa barangay daw po talaga. Ang barangay na tinutukoy ni Rachel, ilang di pa lamang sa inirereklamong poste. Agad kaming hinarap ni Kapitan Edgar Ocampo upang magpaliwanag. Nanungkulan po ako 2018 dito po sa aming barangay. Simulat sa pool, namulatan na po yan dito. Na-action na naman po namin yan ng mga agawad ko para naman po sa mga residente. Hindi lang po kami, about Meralco po, talaga po sila kumukuha ng mga wire dyan, ng mga haba. Ganun pa din, pagtalikod ng Meralco, titira pa din sila pag halos gabi. Nalo po na, napunta na po sa taas na nag-complain si complainant. Bumababa pa din po dito na dati po kasi meron ng ano yan parang pag-uusap na magkakaayos. Biglang ulit na magbabayad. Lumakas yung loob ng respondent na hindi na magbayad. Ayun, nauwi sa baliwala po. Paglilinaw pa ni Kapitan na kinakailangang makunan sa akto ang mga ito na nagkakabit ng jumper bago nila hulihin. Ito naman po sa 24 hours na pagbabantay, siyempre nakakaligtas pa din, magagaling silang siyempre minsan madilim. Sa madaling araw po yata nagtatrabaho. Pero kilala kami kasi nung dyan, ang mga gumagawa dyan, na pag nag-ronda na kami, wala po sila. Siyempre, nag-uwian na po kami, tsaka naman po yata bumabanat. Tapos pagtawag po sa amin sa cellphone, pagpunta po namin, wala na din yung tao. Aminado siyang kinakailangan na masawata ang gawain ito sa kanilang komunidad. Makailang beses na kasing muntikang malagay sa alanganin ang kanilang lugar dahil sa pagputok na nasabing poste at linya ng kuryente. Actually, mo na po magkasunog dyan. Nasabihan na po namin na ubos po ang aming fire extinguisher. Kami naman po ay matagal na nakikiusap na kung maaari tigilan na po. At marami na po napiperwisyong residente. Gaya ng minsan, nagkaroon na nga po ng problema, muntik na rin magkasunog, tumataas ang bill ng ating mga kababayan na nasasabitan ng jumper. Please, itigil na po. Mungkahin niyang palagyan ng lugar ng CCTV na maaring maging daan para matukoy ang mga tao na nasa likod ng pagnanakaw. Sarili lagyan ng isang piraso man lang para doon nakatutok, maandap pumanik. Baka sakali po na hindi na pumanik kung may nakatap na CCTV doon na na makikita kasi sa... Ibiling po kami manghuli talaga. Pag nahuli naman po namin, dadalhin dito, i-report siya po sa Meralco para po ma-aksyonan agad. Inilapit din ng ating programa ang reklamong ito sa Meralco para kanilang imbestigahan. Sa mismong araw ng panayam namin kay Rachel, nakasabay namin ang Meralco inspectors na sumuyod sa lugar. Nakakuha sila ng 2 linya ng putol na kawad. Indikasyon na meron pa ring mga nagtatangkang magnakaw ng kuryente sa nasabing poste. Sa mga oras na ito, patuloy ang kanilang imbestigasyon at pag-aaral sa hiling ng ilang residente na mailipat ang kanilang linya sa ibang poste. Dahil ongoing pa ang kanilang pag-asikaso sa nasabing reklamo, hindi muna sila nagpaunlak ng panayam. Ngunit sa pahayag na kanilang ibinahagi sa programa, sinisiguro nilang mabibigyan ng aksyon at hindi mababaliwala ang reklamong ito ng ating mga kababayan. Papanugatin ng mga taong nasa likod ng pagnanakaw at mas magiging maigting ang kanilang pagbabantay. Hinikayat din nila ang ating mga kababayan na patuloy na mag-report sa kanilang tanggapan, lalo na sa kanilang hotline at social media pages, kung may kaparehas na insidente na nangyayari sa kanilang lugar upang agad itong maaksyonan. Asahan nyo na ang responde patuloy na babantayan at ilalantad ang reklamong ito hanggang hindi tumitigil ang mga kawatan na perwisyo sa komunidad at ibang tao. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.